Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa aking mga viewers ngayon. So another day, another vlog na naman tayo. Bago ang lahat, gusto ko lang pong magpasalamat ulit sa mga bago kong subscribers. Dati, isa, naging dalawa, naging tatlo. Ngayon ay 7 subscribers na tayo. So thank you guys sa 7 subscribers na nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. At sa mga viewers ko pa po na hindi pa nakapag-subscribe at gusto nyo malaman yung buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Gusto nyo magkaroon ng kunting idea about sa life namin bilang isang OFW, bilang isang DH dito sa bansang Hong Kong. Please subscribe sa my YouTube channel para ma-update kayo sa mga sharings ko. And of course, hindi lang naman about dito sa Hong Kong. Pwede rin yung lahat ng mga sinishare ko is may mga lesson kayong matututunan, idea. So, pwede nyo rin pong i-apply kung saang bansa man kayo pupunta. So, in this video ay pag-usapan naman natin yung magiging part 4 sa istorya ng pag-apply ko dito sa bansang Hong Kong. Nag-stop tayo ng part 3. Yung part 3 is about doon sa unang araw ko pagdating ko doon sa unang amo ko dito sa Hong Kong. So in this video, part 4, ay pag-usapan natin kung ano yung naging trabaho ko pagdating ko doon sa employer ko. Nabanggit ko doon sa part 3 ng kwento na istorya ng buhay ko. Bago ako pumunta dito sa Hong Kong, alam ko na mayroon akong makakasama dito sa Hong Kong, subalit tatlo kaming helper sa bahay ng amo namin. Nung unang dating ko palang tulong-tulong kami sa sa mga gawain talaga. Tapos nung medyo nakatagal na ako dahil naturuan na ako ng mga kasama ko, lahat ng trabaho na try ko guys, na try kong mag-car wash, ganyan, tinuruan ako mag-car wash, mag-alaga ng baby, kasi kaya nag-hire pala ng bago yung amo kasi that time, dalawa na dapat sila. Okay na yung dalawang katulong dati. Kaso yung pangalawang hinire ng amo namin is mag-take care daw ng baby kasi hindi niya kayang mag-alaga ng baby. Kaya nag-decide yung amo namin na mag-hire ng isa. Kaya ayun, ako yung nakuha. Tapos nung unang dating ko, tulong-tulong kami naman lahat pero papalit-palit. Pero itong amo kong babae, nag-decide sila na ang mag-alaga ng anak nila, which is yung baby boy, yung dapat alaga yung pangalawa na nakuha nila. Ako yung napili nilang mag-alaga doon sa bunsong anak niya, doon sa baby. Kaya mula nung nakita nila na parang ako yung gusto nilang mag-alaga, hindi nga ako tinanong kung gusto ko bang mag-alaga o hindi. Parang no choice na ako kasi doon na ako inassign sa pag-alaga ng bata. Tapos baguhan pa kasi ako noon. So, syempre mas matagal yung dalawang kasama ko dati. So, parang hinaya na ng amo namin silang dalawa na sila na lang bahalang mag-take care doon sa kapatid ng baby nung inalagahan ko. Baby kasi meron pa siyang kapatid na 8 and 9 years old that time. So, sila yung nag-alaga, tapos sila nang bahala sa paglilinis ng bahay. So, ako, ang focus ko lang is yung bantayan yung baby. So, kung saan pumunta yung baby, sunod-sunod naman ako dun sa amo kasi nga, stay in din yung amo ko. Hindi niya kailangan magtrabaho kasi mayaman naman sila. Yung asawa niya yan, laging wala dun sa bahay kasi minomonitor niya nga yung business kasi may business silang kainan dito sa Hong Kong. So talagang may kaya sila sa buhay. Kaya yung amo kong babae dati hindi niya kailangang trabaho sa labas. So siya rin yung nagbabantay doon sa anak niya. So ako, parang assistant. Assist lang ako. So kung saan pumunta yung amo namin, doon din ako. Sama-sama ako sa kanila, ganun. Basta taga-assist lang ako doon sa alaga ko dati. Tapos hanggang sa tumagal ako dun sa kanila guys, ako na talaga yung parang pinagbabantay na nila dun sa baby. So parang ang nangyari, yung mas matagal sa amin na kasamahan ko, yung siya yung nag-assist o nag-alaga dun sa 8 and 9 years old, yung magatig sundo sa mga lesson, ganyan. Basta sama dun sa mga activities, ganyan. Tapos yung isa naman na dapat magbabantay dun sa baby, na tinanggihan niya kasi nga sabi niya hindi niya kayang magbantay ng baby. Siya naman yung na-assign para sa linis ng bahay. Siya yung maglinis ng bahay, maglaba, ganyan, magplantsa, ganyan. Tapos yung isa, siya naman yung bantay, maliban sa pagbabantay ng 8 and 9 years old na dalawa pa namin kapatid ng alaga ko, nagkakarwa siya sa umaga, tapos market, and then luto naman sa kanya. Tapos yung isa linis ng bahay, alaga ng dalawang pet nila kasi may two dogs na doon sa bahay ng amo ko dati. So isa yan sa mga ginagawa niya. Tapos ako naman, focus lang ako doon sa bata. So sunod-sunod lang ako sa kanila. Hanggang sa tumagal, ayun na yung naging naging trabaho namin. Parang yun na yung naging hati-hati namin sa trabaho namin. Pagkahati-hati ng mga trabaho namin sa loob ng bahay. So, ang focus ko talaga is yung pag-aalaga ng bata. Nung mga tumagal-tagal na ako, naikwento sa akin ng kasama ko na yun nga dapat siya yung magbabantay. Kaso, hindi niya nga daw kaya magbantay. Kaya yun, kumuha sila ng isa. So ako yung nakuha to. Doon ko lang na-gets na kaya pala kumuha pa sila ng isang katulong dahil nga inayawan nung isa na yun nga magbantay doon sa baby. So nung medyo tumagal na ako, tapos parang nagustuhan nila yung basta
sa totoo lang nagustuhan nila yung the way ko na magbantay dun sa bata kasi daw ano ako, yung soft lang, hindi yung nakakatakot kasi yung mga ibang kasamahan ko, natatakot sila na ipahawak or ipabantay yung anak nila dun sa ibang mga kasamahan ko kasi parang careless, parang ganun yung tingin ng mga amo namin sa pag pinabantay sa ibang mga kasama ko. Parang careless daw, parang di nila pwedeng pagkatiwalaan kasi parang maaksidente or parang nakakatakot daw magbantay yung mga kasama ko, kaya laging ako talaga yung pinili nila kasi nakita nila yung galaw ko kasi syempre ako first timer talaga, sa totoo lang guys, first time ko magtrabaho dito sa abroad, and then ako mabagal akong kumilos, dalagang Pilipina yan. Oo, as in sobrang bagal ako. Tapos dati, syempre first time akong bagal ako. Lagi ako napapagalitan din ng amo ko dati kasi yun yung mabagal ako, and then pag may pinupuntahan kami, araw-araw ganun. Yung magsasapatos pa lang ako, yung amo ko nandun na sa may gate, nagsisigaw na, ay faster, ganun siya lagi sa akin. Magsasapatos pa lang ako, itatali ko pa yung sintas ko. Yung amo ko sigaw na ng sigaw doon, kaya talagang grabe. Doon ko natutunan na talagang dapat mabilis ang galaw noon, pero mabagal talaga ako kaya lagi akong napapagalitan ng amo ko. Tapos that time din, nung dumating ako dito, medyo malamig na yung weather dito, and then medyo sakitin na rin ako nung dati, nagkakaroon ako ng sipon, ganun, basta sipon, tapos hindi naman masyado yung ubo, pero pag sipon, meron talaga akong mga sipon. May mga headache pa nga ako dati, migraine, pero hindi ko sinasabi. Pag may sipon talagang di mo na maitatago kasi nga kailangan magpa-check ng doktor, kailangan kong magmask din noon kasi nga nagbabantay ako ng bata. Pero kahit na ganyan kahit lagi akong napapagalitan dati na yun nga mabagal ganyan, basta lagi akong napapagalitan, hindi naman ako nilet go ng amo ko kasi ayaw nila akong ilet go dahil gusto nila na ako yung magbantay sa anak nila. May trust ba? Trust daw. Parang may trust sila sa akin na kaya kong bantayan yung anak nila, yung maalagaan ko ng maayos. Kaysa dun sa ibang mga kasamahan ko na parang hindi nila maipagkatiwala. Kaya kahit na ganun minsan mabagal talaga ako, pero at least kapag ganun pala yun, pag once na nakuha mo talaga yung trust ng mga amo mo, kahit na may mga hindi ka kayang gawin, na hindi ka pa rin i-let go kasi kailangan kanila ganun pala. Kailangan kanila yung mga amo ko dati, yung first employer ko talagang terminator siya. Kung talagang ayaw niya, hindi ka nagustuhan, iti-terminate ka niya. Pero yung amo ko dati, talagang hindi naman ako terminate kahit lagi ako napapagalitan na mabagal ako kasi nagustuhan nila sa akin is yun nga, medyo magaling daw ako mag-alaga ng bata, pero hindi po ako magaling mag-alaga ng bata, sa totoo lang. Yun nga yung pinakaayaw ko, pero yun yung nangyari sa akin. Yun yung naging trabaho ko, mag-alaga ng bata kasi nagustuhan nila yung pagkaano ko, yung mahinhin, ganun. Pero lagi naman napapagalitan. Pero grabe, napaka-challenging yun. So ayun, dahil nga pagbabantay ng baby yung naging trabaho ko, naging challenging siya sa akin kasi plus pa na stayin yung amo ko. So kung saan siya pumunta araw-araw, sumusunod kami ng aking alaga. Buntot ako ng buntot sa aking amo dati, kaya grabe yung pagod ko everyday. Maliban pa sa pagod sa pag-alaga guys, kulang ako sa tulog, sa pagkain din. Ayan yung mga naging problema sa amin kasi sa pagkain din naman nagbibigay masyado yung amo namin ng food. Tapos puro nabanggit ko nga sa mga nakarang sharings ko na puro tira-tira lang naman yung pinapakain sa amin. Tapos sa umaga, bread lang yung breakfast namin. Tapos tanghali, kinakain lang namin is noodles kasi hindi naman kami nabibigyan ng food, ng masapat na pagkain. Kaya kung ano na lang yung makita namin na noodles, stock namin na noodles, ayun yung kinakain namin. Tapos yung oras pa ng pagkain namin, parang gumagawa na lang kami ng paraan kung paano kami makakain sa tanghali. Kasi nga yung mga amo namin gusto nila na tuloy-tuloy yung trabaho namin. Para kaming yan yung isa sa akin nakagalit namin sa mga amo namin, na parang turing nila sa amin is para kaming robot na hindi napapagod, hindi nagugutom. Kasi yung mga amo namin, pag once na paggising, dapat nakikita nila kaming nagtatrabaho, may ginagawa, ganyan. Hindi nila kami sinasabihan na kumain muna ng lunch, ganyan. Wala yan silang pakialam kung kumain man kami o hindi, kung nagugutom man kami o hindi. Basta man nakikita nila na dapat mayroon kaming ginagawa. Tapos ang mas malala pa doon, nagtatrabaho kami hanggang hating gabi talaga. Yung tulog ko dati, mas lalo na ako dahil bantay ko yung baby. Yung tulog ko dati nasa 4 hours, 5 hours lang. Kasi yung pagbabantay ko ng bata sobrang hirap. Kasi mas lalo akong napupuyat sa pagbabantay ng aking alaga dati. Kasi yung nanay dahil nga stay in, walang trabaho. So wala siyang kailangan gawin kinabukasan. Kaya yung amo namin dati, puro tilibabad. Laging may katawag sa phone yung mga kaibigan niya. Gusto niya yung laging busy yung sarili niya. Hindi siya makapermi sa bahay, hindi niya malagaan yung anak niya. Pag nandun siya sa bahay, ayan, tawag ng tawag sa mga friends
pag kahit gabi na yan, tawagan niya yung mga friends niya, ganyan. Kung tapos na yung isa, doon naman sa isa niya tatawagan. So, basta tilibabad. Tapos hindi niya masyadong inaasikaso yung anak niya. Kaya ang nangyari sa akin, natutulog ako ng mga alauna, alas 2 kasi kailangan ko pa yung amo kong antayin na, yun nga, magpahinga, ganun, matapos yung tilibabad niya. Kasi nga, after yung mga phone calls niya, tsaka lang siya matutulog, ganun. Alas 12 hanggang alauna. So, syempre pag matutulog siya, ikukunin niya sa akin yung bata. And then yun, matutulog na sila doon sa kwarto. Wala siyang pakialam sa mga anak niya. Yung anak niyang dalawang babae, yung 8 and 9 years old, although may pakialam naman siya, pero hindi yung as in focus talaga dun sa mga anak niya na ganun. Iba kasi yung hands-on na mom sa, di ba? Kaya yung bata parang mas gusto nila yung mga helper nila kaysa dun sa mga nanay nila. Mas close sila sa mga helper nila kaysa sa mga nanay kasi may mga ganyan na magulang na parang ano lang, parang di nila masyadong fino-focus yung anak nila. Kaya yung dalawa naming alaga dati na babae, 8 and 9 years old, ano lang sila sa tablet lang, laging naglalaro ng Roblox, ganun sa tablet, ganyan. Tapos pag oras na ng pag-attend ng lesson, ganyan, pupunta sa ng lesson, pagbalik, iPad na naman. Kaya hindi, yun naman ang maganda kasi hindi mo naman kailangang alagain yung anak nila kasi lagi lang silang naglalaro ng iPad. Kaysa naman doon sa trabaho ko dati na kailangan ko talagang bitbitin, kailangan kong patulugin, kailangan kong padidin, pag gising, lalaruin, ganyan. Tapos grabe yung pag-iingat ko dun sa pagbabantay dun sa anak nila kasi very strict yung mga amo namin. Hindi pwedeng masaktan, hindi pwedeng magalusan kasi pag nangyari yun magagalit yung amo ko, lalong lalo yung tatay niya na grabe. Hindi mo akalain na may tungkulin. Yung trabaho niya talagang nire-respeto kasi talagang siya sa batas, pero doon sa loob ng bahay, grabe opposite, parang hindi siya alagad ng batas sa totoo lang kasi yung pagtrato niya sa amin na mga helper, grabe, sobrang baba. Nasabi ko nga, grabe, bakit kaya yung mga ganitong ugali ng mga amo, sila pa yung nabibiyayaan, pero yung mga deserve na dapat magkaroon ng pera, ganun, sila pa yung parang mahirap. Tapos maganda yung trato nila sa mga, kahit yung mga kapwa, yung mga ganito, maganda yung trato nila sa mga katulong nila, ganyan, unlike sa kanila na mayaman, may katungkulan sa batas, pero grabe, hindi mo masasabing may katungkulan sa batas kasi yung mga pinapakita nila ay pag ituring kanila parang criminal na, parang ang baba-baba mo, grabe sila mang down sa totoo lang. Pero tiniis lang namin. Ako pag nagagalit yung amo kong lalaki, may once noon na naalala ko dati, may isang gabi na merong hinihingi sa akin yung amo kong lalaki. Minsan yung amo kong lalaki kasi guys, hindi siya marunong mag-Chinese. So minsan pag may sinasabi siya, hindi ko magets-gets. Kaya ang nangyayari, natatagalan, iniisip ko pa kung ano yung sinasabi niya, tapos nagsasign siya, tapos na-high blood na siya agad kasi hindi ko naman talaga magets. Ang nangyari, may ginawa siya that time na hindi ko makakalimutan na yung tawag nito, yung pacifier, hindi pala yung pacifier, yung Peter ng alaga ko dati. Talagang niya yun, binato niya sa akin guys, pero buti na lang, di naman ako tinamaan, pero as in binato niya sa harap ko yung teeter ng alaga ko kasi ngayon nga hindi ko nga magets-gets yung sinasabi niya, tapos sinabihan niya tapos sinigawan niya ako ng faster. Talagang grabe, sobrang takot ako, tapos sumikip yung dibdib ko that time kasi parang gusto kong umiyak kasi ganun yung trato. At saka pa naman, malambot yung ko dati, madali lang akong umiyak. Pag once nasaktan ako, talagang umiiyak ako dati, pero that time pinigilan ko kasi ayaw kong ipakita sa mga amo namin. Ayaw ipakita sa kanila na parang yung mababaw ang luha ko, ganun, kaya pinigilan ko na lang. And then after nung matutulog na ako, that time nung magpapahinga ako, talagang umiyak ako ng umiyak. That time ko binuhos yung yung bigat ng damdamin ko nung matutulog na kasi kaya ilang beses na nangyari sa akin na every night talagang umiiyak ako dati dahil hindi ko kaya yung mga na-experience ko na pagpapahiya nila sa akin, lalo na pag nasa labas. Ganon. Hindi ko naman maiwasan kasi nga kailangan kong bantayan yung anak nila. So, kung saan sila, kailangan ako yung laging sumusunod sa kanila. Ako yung lagi nilang kasama kasi syempre, ako yung nagbabantay dun sa bata. Kaya swerte pa rin ang dalawa kong kasama dati kasi minsan pag lumalabas kakain kami sa labas, ako yung sinasama. Kasi ako yung magbibitbit ng mga gamit ng baby nung alaga ko. So, yung dalawa kong kasama na pwede silang maiwan doon sa bahay, maglinis sa bahay. So bahala na sila kung ano yung gagawin nila. Unlike sa akin, talagang grabe. Tuloy-tuloy yung gawain ko hanggang hating gabi.
Kaya yung pahinga ko lang nun, talagang pahinga ko lang nun 4 to 5 hours. Ayan, kaya dati talagang sobrang payat ko nun. As in, sobrang payat ko nun sa unang amo ko kasi walang masyadong tulog, walang masyadong pagkain. Ayan. Pati nga sa pagkain, grabe hindi rin ako makakain ng maayos sa totoo lang kasi na yung pagkain ko nun dahil syempre ako yung gusto nila na magbantay doon sa anak nila. Kaya ang nangyari pag kumakain ako, pagpapakainin na nila ako. Kakain ka ako, mga ilang subo pa lang, mga ilang subo ko pa lang ng pagkain like nakatatlo or 5 subo pa lang ako, tinatawag na nila ako. Ang tawag kasi nila sa akin, doon sa first employer ko, ang tawag nila sa mga helper nila, tinatawag lang yung mga pangalan. So, ang tawag nila sa name ko dati is Mary. Nakakasubo ko pa lang ng 5 subo. Narinig ko na yung Mary, gumaganon na sila, sinisigawan na ako, tinatawag na ako, Mary, come here, gumaganon-ganon na sila. Grabe talagang, wow, parang ilang subo lang yung hindi pa ako tapos kumain. Tapos, ayun, sabi ko sa mga kasama ko, sabihin nyo nga na hindi pa ako tapos kumain, gumanon ako, tapos yun, sinabi naman nila dun sa amo ko, Mary is still eating, gumano naman sila, tapos nagagalit na yun sila, why so slow to eat, ganyan, fight to eat la, take care the baby, gumaganon-ganon na yung mga amo ko, kaya grabe talaga yung naranasan ko dati. Parang dapat lagi kong karga yung anak nila, dapat talagang tutok ako sa pag-alaga, hindi na dapat ako kumain, parang hindi ko na kailangan kumain, ganun yung trato nila sa akin, kaya grabe yung nangyari sa akin nun. Kaya kahit sa pagkain, hindi mo talaga ma-enjoy yung pagkain mo kasi kailangang mabilisang kain yung gagawin ko para makabalik ulit at mabantayan yung anak nila. Sa iba naman, like yung titimpla ng gatas, pag-feed, okay naman kasi syempre nung baguhan ako, tinuruan naman ako kung paano magtimpla, ganyan. Basta about dun sa baby, ako yung gumagawang mag-change ng pampers, tapos yung pagpapaligo naman guys, dahil nga nandyan yung amo ko, assistant lang ako. So yung magpapaligo, ako na lang mag-abot sa kanya kung ano yung makailangan niya, assist lang ako, ganun. Pag may pinuntahan yung amo kong babae, ang nangyayari, ang kasama ko naman yung lola. Siya naman yung katuwang kong mag-alaga doon sa baby. Kaya doon sa first employer ko, hindi ko na-experience na masolo ko na itikin na alagaan yung alaga ko dati. Dapat lagi akong may kasama na either yung amo ko mabayo o yung si lola, ganyan. Sa gabi naman, hindi ko naman katabi yung alaga ko. So, ang nangyari, dahil nga tilibabad yung amo ko, so, pwede kong patulugin yung anak niya ng mas maaga sana. Kaso hindi ko na mapatulog ng maaga yung alaga ko dati kasi nga, late na yung kasi hindi maayos yung pagtulog niya dati. Pag sa araw, tulog siya ng tulog kasi syempre pag pupunta kami sa labas, nasa sasakyan kami, so yung bata tulog ng tulog, tapos that time din, alas 7, parang hapon na siya natutulog, parang alas 6, tapos gigising na siya ng alas 7. So syempre anong oras na yan siya maaantukin yung bata. So umaabot talaga ng alas 12 tsaka yun aantukin, kaya pag pinapatulog ko, hindi siya makatulog ng maaga, kaya umaabot talaga kami ng alas 12, minsan alauna para mapatulog yung alaga ko. Minsan nahirapan ako magpatulog kasi sa totoo lang guys, hindi naman ako ang katabi niyang matulog sa gabi, yung nanay niya. Para ang hinahanap niya, ang magpatulog sa kanya, yung nanay niya, kasi hindi talaga yun aantukin pag hindi niya katabi yung nanay niya. Kaso yung nanay, tilibabad ng tilibabad. Kaya kahit minsan napapatulog ko siya, minsan, pero mostly talaga hindi ko napapatulog ng maayos yung alaga ko dati. So kailangan pa namin intayin yung nanay niya na matulog. Ayun. Minsan, may mga time na pag napatulog ko na, nagigising siya kasi syempre yung nanay niya, tilibabad ng tilibabad dun sa labas. Tapos pag nagising, tatawagin na naman ako. Kahit gabi na yan, sasabihin sa akin na make the baby sleep, kaganon nila. So ako naman, kukunin ko yung bata, anuhin ko na yan siya, papatulugin ko ulit, sayaw-sayaw. Pag natulog na, ipupunta na naman ako na sa kwarto nila para ihiga dun sa bed nila yung bata. So ganyan yung nangyari sa akin dati. Kaya grabe kaya talagang pumayat ako nun dahil sa pag-aalaga ng bata. So overall sa pagtatrabaho ko sa kanila, napakahirap talaga mag-alaga ng bata pag ganun yung amo mo na wala silang pakialam sa anak nila, pati sa hindi lang sa anak nila pero pati sa makatulong nila, wala silang pakialam. Kahit walang tulog yan, kahit late pa yan matulog, tapos gigising ka ng maga, wala yan silang pakialam. Kung kayong oras ng pagkain nyo, hindi nila yan iniisip, hindi nila yan tinatanong. So ganun nga, parang sinasabi nga namin, ang turing nila sa amin is para kaming robot, hindi nagugutom, hindi nagugutom, hindi napapagod. Ganun yung mga amo ko dati. Kaya sobrang grabe, sobrang hirap yung na-experience ko dati na pag ganito naiisip ko, naalala ko yung mga nangyari sa akin dati. Parang it's a miracle para sa akin na na-survive ko yon.
Kahit may mga oras, may mga time na talagang gusto ko nang sumuko that time. Sa totoo lang. Pero talagang miracle talaga na nalampasan ko yung mga ganong pagsubok. Ang mas malala pa dyan, yung amo kong babae medyo okay pa. Ang mas malala yung amo kong lalaki, guys. Grabe yung amo kong lalaki din yung ano niya, yung pananalitan niya, yung pagtrato niya sa amin. Kunting pagkakamali mo lang, anuhin ka, mumurahin ka na niyan, sasabihin, kasi hindi siya marunong mag-English pero alam niyang magsabi ng S-T-U-P-I-D, ayan lagi kong narinig sa ano niya, bibig na, kahit lalo na pag lumalabas kami, tapos kakain kami ng restaurant, lagi niyang, yan yung nagpapahiya sa akin, yung minumura ako sa labas, tapos daming mga tao, tapos kunting pagkakamali, sinisigawan ka, ganon, ganyan, lagi kang pinapahiya, lagi akong napapahiya nun, pero grabe talagang hinuhold ko lang yung bigat ng damdamin ko dati, yung bigat ng dibdib ko, hinuhold ko dati, kaya hindi lang physically, talagang emotionally damaged ako dati, tapos grabe yung mental health ko din dati, dahil daming beses akong napapahiya that time, pero ayun nga, sa awa ng Diyos, nalampasan ko yung mga ganong bagay. Sa mga susunod na videos ko, i-share ko naman sa inyo kung ano yung naging ano sa akin, ano yung ginawa kong inspiration, ano yung ginawa kong inspiration, ano yung ginawa ko para makatagal ako doon sa ganong sitwasyon. Ayan, share ko na lang sa ibang vlogs ko. I-share ko din kung paano ako nag-alaga ng baby, so sa panibagong ano na lang vlogs pa. Ibang usapan naman yun kung paano mag-alaga ng baby, ng bata. Ayan, so share ko sa inyo sa mga susunod kong vlog. So, ayan yung naging trabaho ko doon sa unang amo ko. Nagbantay ako ng baby. That time, nung dumating ako, nasa 3 months pa lang yung baby. Yung pag-alaga ng bata, nakadepende talaga yan sa magulang. Kasi kung yung magulang ay napaka-strict, or yung ugali nila is something kakaibay, so talagang hindi lang yung bata yung maapektuhan, talagang maapektuhan ka din, kasi syempre kung ano lang naman yung gusto, depende naman din sa mga amo, syempre sila yung boss natin, so kung ano yung gusto nila, yun yung dapat nating sinusunod. So nasa ano yan, nasa amo talaga yan, kung ano yung magiging sitwasyon natin, kaya dapat ready kayo kapag kayo pupunta dito sa ibang bansa, kasi hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari, pwedeng magbago sa atin. Kahit nasabihin natin nakalagay dyan sa kontrata natin ganyan, ganito, pero hindi natin alam kung ano talaga yung magiging trabaho natin, kaya dapat kailangan ninyong maging ready. Ko naman kayo tinatakot, kasi may mga amo din naman na mababait, sa totoo lang. Kagaya dito sa pangalawang amo ko, naging okay naman yung sitwasyon ko dito sa pagbabantay, kasi dito sa pangalawang amo ko, nagbantay din ako ng bata, and opposite sa nangyari dun sa amo ko. Kaya ayan, kaya nasasabi ko sa inyo na it depends talaga yan sa mga ugali ng mga amo ninyo, kung magiging okay o hindi yung trabaho ninyo. Always pray, kasi yan talaga yung magiging sandata natin kapag tayo lalayo, pupunta dito sa ibang bansa. Always pray, always ask guidance, magkaroon tayo ng lakas, syempre, para malampasan yung mga pagsubok minsan na darating sa buhay natin. Sa next na video, sa magiging part 5 ng kwento ng buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga naging struggles ko sa loob ng bahay ng naging unang amo ko. Struggles ko sa pakikisama ko sa mga amo ko, struggles ko sa pakikisama ko sa mga kasama ko, ayan, struggles ko sa pagbabantay ng alaga ko. So sa next na video naman natin pag-usapan, kasi kung dito ko i-share, medyo mahaba na yung ating video. So kung gusto nyong malaman kung ano yung naging struggles ko sa unang amo ko, ayan, mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel para at least ma-update kayo sa mga susunod kong sharings. So yan lang po yung kunting share ko sa video na ito. I hope na meron kayong natutunan, nagkaroon kayo ng kunting idea. So thank you guys for watching, and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos.